parang nung una, parang kampante kami. Kasi parang, ito na yung parang tahanan ng Panginoon. So parang naiisip namin, Ma'am Jess, na naiyak ako. Okay lang, Love. Sige, alam ko mahirap po para kay Love ito dahil taga ron po mismo si Love sa Leyte. So, Jiggy, ikaw muna. Mukhang hindi pa ready itong si Love. Jiggy, buong probinsya, walang kuryente, yes. Love, okay lang, sige. Wala pong probinsya, wala pong probinsya, wala pong linya ng komunikasyon. Wala po, actually wala po kaming pagkain dito eh. Yung pong baon namin sa daan, yung tubig, yung pagkain na baon namin sa daan, nakain na rin namin. Kung tutusin ko, konti na lang yung supply ng team dito. Yun po yung sitwasyon dahil mismong yung mga evacuees, wala na rin silang makain, wala rin gamot, ang daming sugatan dahil yung ospital nila bumagsak na rin. So, yun po yung isa sa pinakamalaking problema. At sa ngayon, hanggang sa mga sandaling ito, sa totoo lang ay wala pa rin po kaming linya ng komunikasyon sa team ni Mika Papa na kaninang umaga ay nakapag-report pa sa unang hearing. Wala pa po kaming komunikasyon sa kanya. So, yun po yung isa rin sa sinisikap namin na magkaroon ng linya ng komunikasyon. Ma'am Jess. Okay, Love, okay ka na ba? Kasi ngayon lang ba nagkaroon ng ganito kalakas na bagyo sa inyong probinsya, Love? Mula nung ikaw ay maliit pa. Ngayon lang ba nagkaroon ng ganito? Oo nga, Ma'am Jess, kasi dito talaga po ako lumaki. Dito ako sa Alang-Alang, Leyte, no? Talagang itong lugar naman talaga namin ay madalas sa binabagyo. Pero yung huli ko pong naramdaman na bagyo dito ay yung bagyong Ondang, kung hindi po ako nagkakamali, 1984 po yun, bata pa po ako, no? Pero hindi po ganito, Ma'am Jess, parang nung nandun kami sa loob talaga, Ma'am Jess, ng cathedral, talagang iisipin mo, Ma'am Jess, na naku, katapusan na talaga ng mundo. Hindi namin alam kung saan kami pupunta kasi yung ikot ng napakalakas, Ma'am Jess, sa hangin na maatungal yung tunog niya na parang gusto niyang gibain yung buong cathedral. Nararamdaman po namin yung pag-alog ng mga pader na kung saan kami nakastay. Noong una parang iniisip pa namin siguro naman hindi ganito kalakas, pero nakikita ko nakaharap po talaga kami dyan sa yung nakikita niyo po sa mga monitor po ninyo, ganyan na ganyan po. At yung isa pang nakakatakot doon, yung paglipad, Ma'am Jess, ng mga kahoy, mga chandelier dyan sa loob ng cathedral, nung mga yero. Inisip namin ako, mukhang ito na kaya ang katapusan namin dito na kaya ako mawawala ng buhay. Tapos sinisip ko pa yung pamilya ko po kasi yung nanay at tatay ko, at saka yung kapatid ko, nandito rin po sila sa probinsya. Ang dami-dami nang nagpa-flashback. Parang nung una nagpapanik ako, tapos nagdasal, sabi ko, sige na nga, kailangan ko nang kumalma para maging kalmado rin yung ibang team. Kasi kung magpapanik ako, wala rin naman mangyayari. So nung siguro after an hour, nang talagang iyak lang kami ng iyak, nagdasal kami. Ako talaga, Ma'am Jess, nag-surrender na ako. Sabi ko, Lord, kung ito na talaga yung oras ko, okay po. Love, sana okay yung mga magulang mo at lahat ng kamag-anak mo, no? But in the meantime, kayo ni Jiggy, ano ba sa assessment ninyo ang pinakakailangan ngayon ng mga tiga Leyte? Bukod sa walang kuryente dyan, malakas pa rin ba ang hangin at ulan? Meron pong mga panakanakang pagbugso po ng hangin, minsan pumisipol po, napapraning na nga po mga tao dito, Ma'am Jess, konting mas maririnig nga lang po nilang may sumisipol, parang nabibigla na sila, parang gusto na agad nilang maghanap ng ibang masisirungan. Tapos kanina, Ma'am Jess, natakot din kami kasi may nagtatakbuhan dun sa ilang area, ang dami-daming tao dahil narinig daw nila na yung meron daw nagsabi na biglang magkakaroon ng tsunami dito sa area dahil malapit lang talaga kami, Ma'am Jess, sa coastal. So lahat ng mga tao nag-aakyatan sa walang taas na bahay, nagpapanik na
sobrang nakakatakot. Okay, pero Kailangan, kagaya ng sinabi ni Jiggy, pagkain, gamot, kailangan po nila dito tubig. At kung maaari lang din po, siguro may mag-counselor po sa kanila kasi napaka-depressing po talaga ng area na to, ng lugar po na ito, no? Kagaya nung, mas matindi nga po yung kina Jiggy kasi talagang kailangan po nilang maglakad ng ilang oras at makita nila po yung bawat sitwasyon po ng mga lugar na dinadaanan nila. So, yun po, Ma'am Jess, sana may mamarating po gamot, pagkain, tubig po para sa mga kababayan po dito po sa Panalite at sa Tacloban na rin po. At sa iba pa pong lugar kasi marami pong nasalanta nga po itong si Yolanda. okay, pero Jiki, liwanagin lang natin pati sa iyo, Love, no? Yung tubig na umakyat mula sa dagat, storm surge daw 'yon. Kasi nakakapanik talaga pagka narinig natin yung salitang tsunami. Wala hong ganong nangyari. Storm surge po yun. Dulot po ng bagyo. So, siguro mabuti nakalipas na yung mata ng bagyo dyan sa Leyte. Tigilan na po natin yung magpanik. Ang unahin na po siguro natin kailangan gawin ngayon ay maghanap ng mga basic na pangangailangan ng mga nariyan. Dahil walang kuryente, walang tubig, sira-sira yung mga daan, maraming nagtumbahang mga poste ng kuryente at mga puno. Jiggy? Yes, ma'am. At yun nga po ang pangunahing pangangailangan, maklear itong mga daan sa mga poste na nagbagsakan, mga puno na nagbagsakan, mga debris po ng mga nagliparan dito upang makapasok itong mga relief workers at mga rescue workers dahil kung ang kanina narin ko update ng NDRRMC, nasa ito lamang po yung nasawi at kulang po yung informasyon na nakakaabot po sa kanila dahil doon pa lamang sa tabing dagat ng hotel namin tinutuluyan, 11 na po agad yung pong aming nakita at doon po sa eskwelahan naming nadaanan, meron pong 10 agad yung kumpirmado yun at meron pa pong 12 agad dito sa may isang simbahan sa may Tacloban. Meron pong isang pier na binabanggit ko, bagamat di namin napuntahan dahil sa may kalayuan po at hindi na po din kaya maglakad itong iba kong kasamahan. Pero sinasabi po ng mga residente doon hindi po bababa din sa 20 yung mga labi ng mga biktima na pinagtabi-tabi doon ng mga otoridad, ng mga tao na nagtulong-tulong at ito nga po, yung mga tao rito, katunayan nagbabayan yan, nagtutulungan na lamang para po magawa yung dapat gawin. Hindi na po nila inintay na ito trabaho ito ng rescuer, trabaho ito ng Coast Guard o kung ano man, yung kanina pong Red Cross, mga tawag ng Red Cross, sila na po mismo, mga volunteer sila na mismo nagre-retrieve sa labi ng mga biktima sa dagat na kung tutusin po ay dapat daw ay trabaho po ng Philippine Coast Guard. So, ganito po yung sitwasyon dito. Pero hindi lamang po Tacloban, hindi lamang po Leyte, yung Tolosa, nakatabing bayan nito, yung bayan ng Tula, yung Tanawan. Kahapon may pinuntahan tayo sa bayan ng Tanawan. Mga 300 na pamilya sa isang simbahan. Hindi pa po natin alam kung ano sitwasyon ng mga bata at mga nanay na inilikas doon. Kaya napakalawak ng naging pinsala. At pakiramdam ko nga ako kanina, parang nasa pinakailalim kami ng imbudo o parang yung pinaka-washing machine. Yung pelikulang Twister, parang kami yung nasa gitna. Ganun po kalakas.